Magandang umaga Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Biyernes, August 7, 2026. Para sa ating synoptic situation ng ating minomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Typhoon Dolphin huling namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layong 1,095 km northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na hangin na 140 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 170 km per hour. Ito ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Samantala, ang isang bagyo na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Depression Maymay ay humina pa nga into low pressure area na lamang kaninang alas 2 ng umaga. Ito'y huling namataan kaninang alas 4 ng umaga sa layong 620 km silangan ng Ittiague, Isabela. Ito'y hindi na natin naasahan na magde-develop muli into tropical depression at asahan natin sa mga susunod na oras ito ay patuloy na madidisipate na nga lamang o magiging bahagi na lang na sirkulasyon ng bagyong si Dolphin. Samantala ang southwest monsoon o hanging habagat ang siyang nakakaapekto naman dito sa Central Luzon, Southern Luzon at Western section ng Visayas. Para sa ating general area forecast, dulot nga ng southwest monsoon, asahan natin ang monsoon rains dito sa Occidental Mindoro. Asahan naman natin dito sa may Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Tarlac, at Antique ay makakaranas naman ng occasional rains. Samantala dito naman sa may natitirang bahagi ng Luzon at western section ng Visayas, asahan naman natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot nga ito ng southwest monsoon. Samantala dito sa may Batanes at Babuyan Island ay makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman ito ng trap ng bagyong si Dolphin. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas at sa buong Mindanao naman ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. Dulot ito ng mga localized thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. Para sa ating plate level wind chart, asahan naman natin dito sa 2,500 to 5,000 feet ang malakas na hangin na manggagaling dito sa kanluran at timog kanluran. Dulot nga ito ng southwest monsoon na palalakasin ng bagyong si Dolphin. Ganun din dito sa may 10,000 to 18,000 feet. Para naman sa impact ng plate operation dito sa Batanes at Babuyan Island, dulot nga ito ng trap ng bagyong si Dolphin. Asahan naman natin dito sa main hazard dito ang converging moist air is expected to produce widespread and cloudiness rainfall. Ang impact naman nito sa rotary, asahan natin na reduce visibility and light to moderate turbulence, may restrict low-level flight operations. Sa fixed week naman, asahan natin na instrument flight rules conditions are expected during approach and descent. Turbulence and rainfall may result in flight delays or diversions to alternate airfields. Dulot naman ng southwest monsoon dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at western Visayas, asahan natin ang main hazard na moist southwesterly flow is expected to bring rainfall and gusty surface wind. Ang impact naman nito sa rotary, asahan natin ang reduced visibility and gusty winds, may limit BFR and low altitude operations. Wet helipads may increase operational hazard. Sa fixed wing naman, asahan natin ang low ceilings, turbulence and wet runway conditions may result in flight delays, cancellations or diversions to alternate airfields. Dulot naman ang localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan natin ang main hazard na afternoon convective development may produce gust fronts and heavy rainfall. Ang impact nito sa rotary, asahan natin ang downbursts, strong wind gusts, and reduced visibility pose significant hazard to flight operations. Avoid flight in or near cumulonimbus clouds or Charlie Bravo activity. Asahan natin sa fixed wing ang severe turbulence, wind shear, and likely during arrival and departure phases, aircraft may experience delays or require diversions to alternate airfields. Ang araw ay sumikat kaninang 5:41 AM at lulubog mamayang 6:23 PM. Meron naman tayong 34% decreasing moon illumination. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipalo lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center.
At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan nga po ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr. Pop Jesse. Ako si Staff Sergeant Edmar B. Segadraca Jr. Philippine Air Force, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga at maraming salamat.